May isang sandali sa buhay mo na ayaw mong aminin. Isang gabi na tahimik ang paligid, hawak mo ang cellphone mo at umaasa ka kahit konti lang na magno-notify ito. Isang message, isang kamusta, so isang senyales na naalala ka niya. Pero wala. At doon ka napapatanong, may mali ba sa akin? Bakit parang mas interesado ako kaysa sa kanya? Bakit ako ang laging naghahabol? Kung nararamdaman mo yan ngayon, makinig ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil masyado kang attached. At ang masakit na katotohanan, habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas lalo kang nawawala sa paningin niya. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at filosofiya. Mga katuroang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado, at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Noong panahon ni Plato, sinabi niya na ang kaluluwa ng tao ay may tatlong bahagi. Ang isip, ang damdamin at ang pagnanasa. Kapag ang isa rito ay sobra, lalo na ang takot na hindi magustuhan, nawawala ang balanse ng pagkatao. Number 1, hindi ito love, ito ay attachment. Hindi ito tungkol sa pagiging pakul. Hindi ito tungkol sa scene zone strategy. At lalong hindi ito tungkol sa pagiging cold, bastos o parang wala kang pakialam. Ang totoo, maraming lalaki ang akala nila love ang nararamdaman nila. Pero mas malapit ito sa takot. Takot na mawala, takot na mapag-iwanan, takot na hindi mapili. At kapag ang emosyon mo ay galing sa takot, hindi ka kumikilos mula sa lakas, kumikilos ka mula sa attachment. Sa Stoic philosophy, malinaw ang linya. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi. Kapag ang kaligayahan mo ay nakaasa sa isang taong wala sa kontrol mo, doon ka nagsisimulang magdusa. At dito nagsisimula ang problema ng karamihan. Hindi nila mahal ang babae, kailangan nila ang babae para maramdaman nilang sapat sila. Kaya sila nag-overthink, kaya sila mabilis mag-reply, kaya sila natatakot mawala ang connection. Hindi dahil masyado silang caring, kundi dahil nawawala ang sarili nila kapag wala ang validation. Ang masakit na katotohanan, ang taong masyadong takot mawala ang isang bagay ay kusang binibigay ang kapangyarihan niya. At ayon sa mga Stoic, ang taong walang kontrol sa sarili ay madaling kontrolin ng emosyon at ng ibang tao. Kaya kapag sinasabi nating ang taong may kontrol sa sarili ay may kakaibang hatak, hindi ito motivational quote. Ito ay babala dahil ang kalmadong presensya ng isang lalaking hindi desperado, hindi naghahabol at hindi nangangailangan ay ramdam sa kahit anong kwarto na pasukin niya. At pati ng babae. Number 2, Plato at ang sikreto ng pagnanasa. Noong panahon ni Plato, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang pagnanasa ay hindi galing sa kasaganahan, kundi sa kakulangan. Tinawag niya itong eros. Hindi lang ito sexual attraction. Ito ay paghahangad sa isang bagay na pakiramdam natin ay wala sa atin. Kaya isipin mo to, kapag ang kilos mo ay ganito, laging available, laging nandyan, laging handang mag-adjust. Ano ang ipinapakita mo kahit hindi mo sinasadya? Nabuka ba? O na may puwang sa loob mo na gusto mong punan ng atensyon niya? Ang subconscious ng tao ay brutal sa totoo lang. Hindi ito naakit sa salita, naakit ito sa energy. As ang energy ng isang taong nangangailangan, kahit gaano pa kabait, kahit gaano pa ka-consistent, ay mabigat. Para kang isang basong humihingi ng tubig, habang ang kaharap mo ay hinahanap ang isang ilog na kusang dumadaloy. Hindi mo kasalanan. Hindi ka masama. Pero ganito gumana ang pagnanasa. Mas hinahangad natin ang hindi sumusubok punan tayo, kundi yung taong mukhang buo na at pinapapasok lang tayo sa buhay niya. Bilang choice, hindi requirement. Kaya kapag lagi kang nandyan, ang tanong ay hindi, bakit hindi niya ako na-appreciate? Ang mas tamang tanong ay, anong kakulangan sa loob ko ang sinusubukan kong takpan? Dahil kapag sinimulan mong punuin ang sarili mo, hindi sa atensyon ng iba, kundi sa direksyon, disiplina at self-respect, may kakaibang pagbabago na nangyayari. Bigla, hindi mo na kailangan ng validation. At doon, mas nagiging mahalaga ang presensya mo. Hindi dahil hinahabol ka nila, kundi dahil hindi ka na naghahabol. At sa mundo ng pagnanasa, hiyon ang pinakamapanganib.
at pinakakakit-akit na posisyon. Number 3, Nietzsche at ang katotohanan tungkol sa kahinaan. Si Nietzsche minsang nagsabi, ang taong hindi kayang tumayo mag-isa ay laging magiging alipin ng opinyon ng iba. Masakit pakinggan. Pero kung titignan mo ang sarili mo ng tapat, makikita mo kung gaano ito katotoo. Kapag ang self-worth mo ay nakaangkla sa atensyon ng isang babae, sa reply niya, sa tono ng chat niya, sa bilis ng reaksyon niya, hindi mo namamalayan na unti-unti mong ibinibigay ang kapangyarihan mo. Hindi mo na iniisip kung ano ang tama para sa'yo. Iniisip mo kung ano ang magugustuhan niya. Hindi mo na ginagawa ang gusto mo. Ginagawa mo ang sa tingin mo ay ikakapit niya. At dito nagsisimula ang tahimik na pagkawasak ng attraction. Dahil ang babaeng kaharap mo, kahit hindi siya conscious dito, ay nakakaramdam ng isang bagay na mahirap ipaliwanag. Isang uri ng pressure. Pressure na kailangan kanyang i-validate. Pressure na may emosyon kang nakaatang sa kanya. Pressure na kapag umatras siya, may masasaktan. At kahit gaano pa siya kabait, ang instinct ng tao ay umatras sa ganitong bigat. Hindi dahil masama siya, kundi dahil walang gustong maging sandalan ng taong hindi pa marunong tumayo. Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang emotional dependence ay hindi lambing. Ito ay responsibilidad. At walang mas mabilis pumatay ng attraction kaysa sa pakiramdam na ikaw ang bumubuhat sa emosyon ng ibang tao. Kaya sinasabi ni Nietzsche na ang lakas ay nagmumula sa kakayahang mag-isa. Hindi loneliness, kundi independence. Ang lalaking may sariling paninindigan, may sariling direksyon, at may sariling halaga, ay hindi kailanman humihingi ng permiso para maging buo. At ang presensyang yan, kahit tahimik, ay ramdam. Number 4, ang kwento ni Diogenes at ang kapangyarihan ng walang takot. May kwento tungkol kay Diogenes, isang sinaunang pilosopo na kilala sa pagiging walang pakialam sa opinyon ng mundo. Wala siyang bahay, wala siyang titulo, wala siyang kayamanan. Pero may isang bagay siya na bihira, kalayaan. Isang araw nilapitan siya ni Alexander the Great, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo noon, hari ng mga hari. Isang taong kayang ibigay ang kahit ano. Sinabi ni Alexander, humingi ka ng kahit ano. Isipin mo yon. Kapag ikaw ang nasa posisyon ni Diogenes, malamang humingi ka ng seguridad, pera, proteksyon, katayuan. Pero ang sagot ni Diogenes ay simple, kalmado at brutal. Tumabi ka, hinaharangan mo ang araw. Walang takot, walang pagyuko, walang pangangailangan. Sa sandaling iyon, ang lalaking walang kahit ano ay mas malaya kaysa sa lalaking may hawak ng buong mundo. Bakit? Dahil ang taong walang kinakatakutan na mawala ay hindi kailanman kayang kontrolin. Ganito rin sa attraction. Kapag hawak ng isang babae ang emosyon mo, kapag takot kang mawala siya, kahit hindi niya gustuhin, may kapangyarihan siya sa'yo. Pero sa sandaling tanggap mo ang posibilidad na mawala siya, na mabuhay ka pa rin ng buo kahit wala siya, may nagbabago. Hindi ka na nagmamadali. Hindi ka na nag-over-explain. Hindi ka na nagmamakaawa sa atensyon. At ang katahimikan mo ay nagiging mas malakas kaysa sa kahit anong effort. Kapag handa kang mawala ang isang tao, doon ka nagiging free. At ang freedom na iyan, hindi mo kailangang ipakita. Hindi mo kailangang ipagyabang. Ramdam na ramdam ito. Number 5, bakit hindi gumagana ang paghahabol? Ang karamihan ng lalaki, kapag naramdaman nilang lumalayo ang babae, isa lang ang reflex, habulin palalo. Mas madalas mag-chat, mas mabilis mag-reply, mas nagiging sweet, mas nagiging available, mas nag-a-adjust sa lahat. Akala nila, kapag nakita niyang consistent ako, babalik siya. Kapag pinakita kong kaya kong ibigay lahat, pipiliin niya ako. Pero dito sila nagkakamali dahil ang attraction ay hindi gantimpala sa effort. Hindi ito sukatan ng sipag. Hindi ito reward sa pagiging mabait. Ang attraction ay emosyonal na reaksyon. At ang emosyon ay hindi sumusunod sa logic. Kapag hinahabol mo ang isang tao, may isang mensaheng tahimik mong ipinapadala. Mas mahalaga ka kaysa sa akin. At kahit hindi ito sinasadya, iyan ang eksaktong pumapatay ng pagnanasa. Dahil sa sandaling ilagay mo ang sarili mo sa mas mababang posisyon, nagbabago ang dynamics. Hindi na kayo magkapantay. Isa ang nagbibigay, isa ang tumatanggap. At sa larangan ng attraction, ang taong laging nagbibigay ay bihirang hangarin. Ito ang psychological reality.
Mas pinahahalagahan ng utak ng tao ang mga bagay na may space, hindi yung palaging nandyan. Kaya sinasabi natin, ang attraction ay hindi nadadagdagan sa paghabol. Nadadagdagan ito sa absence, pero linawin natin, hindi ito absence na galit, hindi ito ghosting, hindi ito manipulative silence. Ito ay absence na natural. Dahil may buhay ka, may direction ka, may mga araw kang hindi umiikot sa kanya. Ito ang klase ng absence na hindi mo ipinipilit dahil hindi mo naman siya ginawang sentro ng mundo mo. At doon nagsisimulang gumana ang isip ng tao. Kapag nawala ka sa routine niya, kapag hindi ka na predictable, kapag hindi ka na guaranteed, doon nagsisimulang pumasok ang tanong, nasaan na siya? Bakit hindi na siya nandyan? May iba na ba? Hindi dahil gusto mong guluhin ang isip niya, kundi dahil ang value ay laging lumalabas kapag may posibilidad ng pagkawala. Number 6, Machiavelli at ang hindi kayang kontrolin. Kapag tumigil kang gawing sentro ng mundo mo ang isang babae, may kakaibang shift na nangyayari. Hindi lang sa kilos mo, kundi sa aura mo. Bigla kang hindi madaling hulaan, hindi ka na obvious, hindi ka na klarong-klaro kung nasaan ka emotionally. At nang hindi predictable, ay nakakagising ng curiosity. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil hindi ka na transparent sa pangangailangan. At ayon kay Machiavelli, ang kapangyarihan ay laging napupunta sa taong hindi madaling kontrolin. Isipin mo ito, kapag alam ng isang babae na kahit hindi siya mag-reply, okay ka. Kahit mawala siya, buo ka. Kahit hindi siya pumili, may buhay ka, wala na siyang leverage sa'yo. Hindi kanya kayang paikutin gamit ang atensyon. Hindi kanya kayang gantihan gamit ang katahimikan. Hindi kanya kayang kontrolin gamit ang approval. At dito nagbabago ang lahat. Dahil ang taong hindi kayang kontrolin ay nagiging respetado. At kadalasan, ang respeto ang unang hakbang patungo sa attraction. Hindi ito takot na negatibo. Ito ay instinctual na paghanga. Ang isip ng tao ay natural na naakit sa lalaking may sariling direksyon, hindi sa lalaking umiikot lang sa isang tao. Kaya kapag hindi ka nahawak, hindi ka na kailangang magpakitang gilas, hindi ka na kailangang magbenta ng sarili mo. Ang presensya mo palang may bigat na. At iyon ang uri ng bigat na hindi hinahabol, kundi hinahanap. Number 7, ang uncomfortable truth tungkol sa pagkamis. May isang katotohanan na ayaw tanggapin ng karamihan, lalo na ng mga lalaking nasanay na laging nandyan. Hindi ka namimiss ng babae kapag palagi kang present. Hindi dahil wala kang halaga, hindi dahil kulang ka, kundi dahil ang isip ng tao ay hindi marunong magnasa. Sa isang bagay na laging available, ang miss ay hindi emosyon na pinipilit. Ito ay emosyon na kusang lumilitaw kapag may puwang para sa kawalan. Kapag lagi kang nandyan, laging nag-u-update, laging nag-a-adjust, laging handang makinig, nagiging parte ka ng routine niya. At ang routine, kahit gaano pa kabuti, ay bihirang magpasiklab ng pananabik. Ito ang masakit na bahagi. Minsan habang mas pinapakita mong importante siya, mas nagiging invisible ka. Hindi dahil wala kang ginawa, kundi dahil wala ng space para maramdaman niya ang halaga ng presensya mo. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi katahimikang galit, hindi katahimikang may hinanakit, kundi katahimikang galing sa pagiging buo. Ang katahimikan na nagsasabing, may buhay ako kahit wala ka, may direksyon ako kahit hindi ka nandyan. Hindi kita kailangan para maging okay. At ang katahimikang yan, mas malakas pa kaysa sa anumang paliwanag. Kapag tumahimik ka dahil buo ka, hindi ka nawawala, nagiging ramdam ka. Dahil sa unang pagkakataon, may pagkakataon ng isip niya na magtanong, bakit wala siya? Ano ang ginagawa niya? Bakit parang okay lang siya? At sa tanong na yan, doon nagsisimula ang pagkakamiss. Hindi dahil gusto mong saktan, kundi dahil ang value ay laging nakikita kapag may posibilidad ng pagkawala. Number 8, Viktor Frankl at ang paradox ng pagpipilit. Si Viktor Frankl, isang Holocaust survivor at psychologist, ay dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng tao. Nawala sa kanya ang pamilya niya, nawala ang kalayaan niya, nawala ang halos lahat, maliban sa isang bagay, ang kakayahang pumili ng kanyang attitude. At mula sa karanasang yon, may isa siyang malalim na obserbasyon. Kapag mas pinipilit mong makuha ang isang bagay, mas lalo itong lumalayo. Tinawag niya itong paradoxical intention. Mas hinahabol mo ang kaligayahan,
mas hindi ka masaya, mas desperado ka sa kahulugan, mas nawawala ang direksyon at ganito rin sa pagmamahal. Kapag ang intensyon mo ay, kailangan kita para maging okay ako, ang ipinapadala mong mensahe ay tahimik, pero malinaw, may kulang sa akin. At kahit hindi mo sabihin, kahit itago mo sa jokes at lambing, ramdam ito. Ang tao, lalo na sa subconscious level, ay may instinct na umiwas sa pagiging sagot sa kakulangan ng iba, hindi dahil wala silang puso, kundi dahil mabigat ang maging solusyon sa problemang hindi nila ginawa. At ito ang paradox. Sa sandaling itinigil mo ang pagpipilit, doon ka nagiging kaakit-akit. Sa sandaling hindi mo na kailangan ang pagmamahal para mabuo, doon ito kusang lumalapit. Kapag pinili mong ayusin ang sarili mo, ang direksyon mo, ang disiplina mo, ang respeto mo sa sarili, may nagbabago sa presensya mo. Hindi ka na humihingi, hindi ka na naghihintay, hindi ka na umaasa. At ang taong hindi umaasa para mabuo ay bihirang hindi hanapin. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil malaya ka. At ang kalayaan, sa kahit anong anyo nito, ay laging nakakaakit. Number 9. Ang tunay na goal na hindi sinasabi ng karamihan. At ito ang bahagi na kadalasang iniiwasan ng mga ganitong usapan. Hindi ito romantic. Hindi ito comforting, pero ito ang totoo. Hindi lahat ng babaeng gusto mo babalik. Hindi dahil mali ka, hindi dahil kulang ka, hindi dahil natalo ka, kundi dahil hindi lahat ng tao ay meant na magtagpo sa parehong direksyon ng buhay. At kapag ang buong goal mo ay, paano ko siya mapapabalik? Paano niya ako mamimiss? Paano niya ako hahabulin? Kahit mangyari pa yan, kahit bumalik pa siya, talo ka pa rin. Dahil ang sentro pa rin ng buhay mo ay siya. Ang hindi sinasabi ng karamihan ay ito, ang tunay na panalo ay hindi kapag pinili ka, kundi kapag hindi ka na kailangang piliin para maging buo. Kapag umabot ka sa puntong kaya mong sabihin, kung babalik ka, welcome ka. Kung hindi, tuloy ang buhay ko. Doon nagsisimula ang tunay na lakas. Ironically, at ito ang hindi inaasahan, doon sila nagsisimulang lumingon, hindi dahil may ginawa kang taktika, hindi dahil nagbago ka ng personalidad, kundi dahil hindi ka na nakapako sa resulta. At ang lalaking hindi desperado sa outcome ay bihirang hindi igalang. Minsan babalik sila, minsan hindi. Pero sa puntong yun, hindi na iyon ang mahalaga. Dahil ang tanong ay hindi na, pipiliin ba niya ako? Ang tanong na ay, pipiliin ko ba ang sarili ko kahit wala siya? At kapag ang sagot mo ay oo, kahit nanginginig ka pa, doon ka na panalo. Ang kapangyarihan ng hindi paggalaw. Kaya kung nandyan ka ngayon, tahimik ang inbox, walang notification, at umaasa ka pa rin, huminto ka sandali. Hindi para pigilan ang nararamdaman mo, kundi para tanungin ang sarili mo ng mas mahirap na tanong. Ano ang buhay ko kapag wala siya? Hindi sa fantasy, hindi sa plano, kundi sa realidad. Ano ang binubuo ko kapag walang pumapalakpak? Kapag walang nanonood? Kapag walang nagbibigay ng validation? At sino ako kapag wala nang naghihintay sa dulo ng araw? Dahil sa sandaling pinili mong buuin ang sarili mo. Hindi para patunayan ang kahit ano, hindi para ipakita sa kahit sino, kundi dahil ayaw mo nang mabuhay sa kakulangan, may nagbabago. Ang lakad mo bumabagal, ang salita mo kumakaunti, ang presensya mo bumibigat. Hindi ka na naghahabol, hindi ka na nagpapaliwanag, hindi ka na nagmamadali. At minsan, ang pinakamakapangyarihang galaw sa mundo ay ang hindi gumalaw, ang manatili, ang tumayo, ang piliing buuin ang sarili kahit walang kasiguraduhan na may babalik. At doon, hindi mo man namamalayan, may mga taong magsisimulang magtanong. Hindi dahil nawala ka, kundi dahil hindi ka na naghahabol. At ang tanong nila ay hindi na, bakit siya umalis? Kundi, nasaan na siya?